Senate President Francis Escudero, I was expecting that they would really tackle the impeachment trial. Pero at the last part of the session, ni-remand nila yung case na ipinasok ng House of Representatives. Nakaka-insulto po ito eh. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Comment po sa development ng Senado, given na article of impeachment is in the White House. Ang pagre-remand ng Senado ng Articles of Impeachment sa House of Representatives ay isang pag-aabandona ng ating saligang batas. Malinaw na malinaw sa ating konstitusyon na pag na-transmit ang Articles of Impeachment at ang nakalagda ay more than one-third at least ng mga members ng House, ay walang ibang dapat gagawin kundi agad-agad i-trial ang kaso. Ngayon, anong ibig sabihin ng trial? Ang ibig sabihin ng trial, tatanggapin ang ebidensya, iuupo ang mga testigo at ihahain ang mga exhibits. Yon ang utos ng konstitusyon. Ang konstitusyon ay hindi lang po papel yan. Utos ng bayan po yan, hindi lang pwedeng basta't-basta't ibasura o ibaliwala. Kaya kami talagang nababahala sa ginawa ng Senado. Sinasabi na kailangan parang i-certify the violation of constitution. Bakit kailangan pang i-certify? Mismo yung pagbigay ng Articles of Impeachment, yun na nga ang certification ng House na ito ang aming gustong i-file at sa aming paniwala ay matibay ang ebidensya para isuporta ito. Upper court compared to the House, which is supposed to be Well, unang-una ha, meron pang isang issue dyan. Pwede ba mag-file ng motion ang isang judge? Ang hindi umuupo ang Senado ang Senate bilang lawmaking body. Sila ay umuupo bilang mga senator judge. Ang dapat mag-file ng mga motion ay yung mga parties. Pero wala pa nga yung mga parties doon eh. Kung manggaling halimbawa sa defense ang motion na ganyan, dapat didinggin nila. Pero bakit galing sa member ng court? Wala rin sa rules po yon na inaprubahan nila. So ano po ang Senator Judge na umaakto ang defense? Well, ang repercussion yan ay pwede bang gawin yon? At dapat ba in-action yung ganun klaseng motion? Kung minsan siguro ang nasa isip ng ibang mga senador ay last lawmaker pa sila, pero kailangan natin silang i-remind na senator judge po sila, nanumpa sila bilang senator judge. Moving forward, what should the House do? Well, first of all, I cannot speak for the House. I am not yet a member of the House. I will not assume office until June 30. At hindi rin po ako officially member ng panel of prosecutors dahil hindi pa nga ako mambabatas under the law. In your opinion, as a lawyer, I think the ball should be thrown back to the Senate. And the Senate should be, we should call on the Senate to conduct the trial as the Constitution commands. grave abuse of discretion on the part of the Senate. Oo, yung mismo, ang sabi ko nga kanina, inabandonan nila yung konstitusyon, and that is really a clear grave abuse of discretion. Some senators seem to be lawyering for the VP. How optimistic are you, lalo na kung papasok ni Grace Obentis Congress, that there will be a fair trial? Well, yun na nga yung pinagtatakahan namin na kung pwede ba mag-file ng motion ang isang judge. Sa korte, ang nagfa-file ng motion ay yung prosecution o kaya ang defense. So, yan ang isa rin bagay na nakikita namin na lumalabag hindi lang sa konstitusyon, kundi sa rules pa rin na rin na inaprubahan nila. Natanggapin niyo ba, sir, itong articles of impeachment? Ibabalik sa inyo? Sa ngayon, hindi pa namin napag-uusapan kung ano ang magiging hakbang namin. Pero nalulungkot po kami dahil ito po ay maliwanag na paglabag
sa ating saligang batas. Dahil wala naman po sa mandato ng mga senador ang mag-file at magdesisyon sa ganitong klaseng mga motion. In fact, ito po ay gawain dapat ng defense, ng abogado, ng defense. Kaya nga po, parang lumalabas po dito sila na rin ang nag-aabogado sa ating Vice Presidente. How do you feel about this? Nakakalungkot dahil maliwanag naman po sa rules on impeachment na sila rin mismo ang gumawa na dapat sila ay aakto na impartial o neutral. Pero ngayon po parang hinaharang po nila ang demokrasya po dito sa ating bansa. Sir, pero pupunta pa rin ba kayo sa Senate o hindi na yung tuloy yung ganong plano sana? Sa ngayon, hindi pa po namin napag-uusapan kung ano ang aming susunod na mga hakbang. You bring this, sir, sa Senate, sa Supreme Court. Is there a grave abuse of discretion? Wala pa po kaming napag-uusapan. Ngayon pa lang po kami magkikita-kita at pag-uusapan kung ano mga susunod na hakbang na gagawin po ng House File. Kung ni Senator Bato, may problema sa author ng books. Hindi na ba dito ng 1 year ban? Impeach yung complaint. Kung ano daw yung tatlong complaints? Alam po ninyo, dapat ang nagko-question yan yung defense, hindi po yung senator judge. Pangalawa, meron po tayong tinatawag na presumption of regularity. At kung makikita po ninyo, ito po ay naisaad na may president na po tayo dyan sa mga dating kaso po ng impeachment at ito po ay sinabi ni walang iba po kundi si Senate President Juan Ponce Enrile. Sir, pero kayo... Walang mali sa proseso. Wala pong mali. Lahat po ng nasa rules ay sinunod po namin. Constitutionally sound. Yes, wala po. Bakit daw nagtagal? Well, unang-una hindi naman po nagtagal dahil pumasok naman po sa 10 session day period. So, kaya nga po ito po mga usapin na to, dapat dati pa po yan tinanong. In fact, nag-file na po ng petition yung depensa. So, wala pa po kaming natatanggap o ang impeachment court ng TRO regarding po dito. Bakit po sila nagdidesisyon tungkol dito? Ano kayo kinatnan nitong impeachment complaint? Sa ngayon na kami naninindigan na ito ay nandiyan pa rin at tuloy pa rin, mamaya po pag-uusapan po namin kung ano po mga hakbang na susunod na gagawin po namin. To demand po yung articles of impeachment. Ay, basehan po ba ito? Yun nga, I endorsed the third impeachment case filed against Vice President Sara Duterte. And I was expecting that everything would turn out right. Nagkaroon ng virtual consolidation, yung first, second, and third cases, at nagkaroon ng fourth case. Nagpirma ako doon sa fourth case, nag-endorse din ako ng third case. So yung itinatanong ng mga senador na kung constitutional yung ipinasok na fourth case ng House of Representatives, malinaw po na talagang ipinagsama-sama lang yung three cases na nauna at ginawa ng pang-apat na kaso. I was really stunned by what happened last night. Hindi ko ina-expect na ganun ang mangyayari. And after the verbal gymnastics of Senate President Francis Escudero, I was expecting that they would really tackle the impeachment trial. Pero at the last part of the session, ni-remand nila yung case na ipinasok ng House of Representatives. Nakaka-insulto po ito eh. Malinaw po naman na talagang ginawa namin ang lahat. Kaya kami nag-sign doon because we believe na tama ang dokumentong ipinasok sa Senado. First time itong nangyari na ibinalik sa House of Representatives. And I'm really very disappointed with the Senate of the Philippines. Kasi po ang dinadahilan po ng pag-remand po sa ng impeachment complaint back to the House of Representatives because now
of the three earlier impeachment cases na ano daw po dapat ang pangin dapat na mauna. Baka raw minsan nila baka nire-remove yung fourth impeachment. Like your thoughts about it? Hindi naman. Kaya nga sinabi kong I was the one who endorsed the third impeachment case, and we waited for the final action of the committees, and then yung first and second pinagsama-sama nga at ginawang fourth impeachment case. So ibig sabihin, yung mga nakalaman sa first, second, and third cases kasama na po doon sa fourth impeachment case. So I signed the fourth impeachment case. Medyo issue yun kasi niya yung first and third tapos biglang yung fourth at tapos ang tagal din yung standby yung standby mo sa second. So of course yung concern ng Senate na baka yung fourth impeachment complaint may violate the 1-year rule. I don't think so. Tama yung sinasabi ng isang senador na if they had some doubts at that stage, they could just send some clarificatory communications to the House of Representatives at wag nang i-remand yung case. Nakaka-insulto yung ginawa nila eh. Kasi ang House of Representatives saka ang Senate of the Philippines co-equal branches ng gobyerno, at parang ang ginagawa nila, they are trying to supervise us. So, hindi ko maintindihan ang nangyari kagabi. Ano po yun? No, I am not a lawyer, but I have been reading the pronouncements made by legal luminaries, and they are saying na unconstitutional yung ginawa ng Senate. I don't know. Let the experts come up with the necessary pronouncements regarding this matter. Sir, do you have a message for the Senate? Hello? Do you have a message for the Senate? Yeah. Sana maging respectful din sila sa House of Representatives. Wala pang nangyaring ni-remand ang case. Sa pagkakaalam ko, first time itong nangyari sa history of the country. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.